Hi learners! So today pag-uusapan po natin ang The Cook's Tale ni Geoffrey Chaucer. So ito po ay isang fablio, isa po itong bastos pero nakakatawang kwento at may lesson na mapupulot dito. So ang bida po natin dito ay si Perkin Reveler. Si Perkin Reveler, isa siyang kusinero, isa siyang apprentice, mahilig sumayaw at kumanta. At etong eto, si Reveler or si Perkin, lagi siyang lumiliban sa kanyang trabaho dahil nga sa pagkahilig niya sa mga party-party. One time, dahil sa lagi siyang absent, wala siyang masyadong sahod, nagnakaw siya ng pera sa kanyang master. So, ang ginawa ng kanyang master, tinanggal siya sa kanyang trabaho. Ang ginawa ng kanyang master yung rotten apple. Halimbawa, sa isang kaing, okay, may hinalo kang bulok na mansanas. Ang mangyayari, mahahawa yung mga ibang magandang mansanas. So, yun yung ginawa ng kanyang master. Ayaw niyang mahawa yung mga kasamahan nito sa pagiging tamad niya sa trabaho, pagliban niya sa trabaho, at yung pagnanakaw niya. Dati naman, hindi naman ganun si Perkin. Nagnakaw siya dahil nga nagsusugal na siya, marami na siyang bisyo. Itong kwento na to ay incomplete. Hindi natin alam bakit hindi siya natapos ni Geoffrey Chaucer. So, nagtapos ang kwento nung lumipat si Perkin sa kanyang kaibigan at ang kanyang kaibigan ay may asawang nagtatrabaho sa bar or isa siyang prostitute. So, ang lesson ng kwento na ito ay mahalin po natin yung ating mga trabaho, lalo na po ngayon, krisis po sa mga nangyayaring gera sa ibang bansa. So, alam naman po natin na napakahalaga ng pera, pansuporta sa pang-araw-araw, ang mahal na mga bilihin, yung mga gasolina, mga diesel, sabi, dodoble pa yung presyo. So, kailangan po nating magtipid at unahin yung mga essential na pangangailangan natin sa pang-araw-araw. And, huwag nating, what I mean, yung pagmamahal natin sa ating mga trabaho, ibigay po natin yung best natin kasi ito yung nagbibigay ng pangangailangan natin sa araw-araw. So, give our best and love our work. Dapat passionate ka sa trabaho mo kasi dito pwede kang tumaas yung salary mo, ma-promote ka sa trabaho at kasi once na tamad ka, hindi mo mahal yung trabaho mo, pwedeng magpalipat-lipat ka ng trabaho, hindi ka nila ire-regular. So, maganda na gawin mo ang lahat, okay? So, dedicated ka sa iyong trabaho at tanggalin yung pagiging tamad. Doon kasi nagre-resulta ng pagkawala ng trabaho mo. And, sabi nga nila, once na may mga kaibigan ka na nagsusugal, mahilig sa inom, sa sigarilyo, sa mga bisyo na ganyan, ikaw ay mahawa. So, piliin din po natin yung mga taong kakaibiganin natin. Kasi, syempre, totoo nga naman yun, once na naninigarilyo, nagiinom yung mga kaibigan mo, syempre ayayin ka nila, oh pre, tara, let's drink. Okay? Mag-inom tayo, ganyan. Gusto mo ng yosi? Meron ako dito. So, isa pang gastos kasi yan, yung pagbili ng yosi, ng alak, right? So, tanggalin po natin yung mga bisyo-bisyo natin dito at mahalin po natin yung mga trabaho natin. Pumili ng mga kasama na mga good influence. Hindi ko naman sinabi na nasa sayo rin naman kasi yan. Kasi ako, meron din akong kaibigan na mahilig sa yosi at sa inom. Pero hindi naman ako nahawa kasi nasa sayo rin naman yun kung gugustuhin mo. Ikaw ang mahawa or siya yung mahawa sa'yo. Di ba? So, yun lang po ang story ng The Cook's Tale. Ito po, as I've said a while back, na incomplete po siya, hindi po siya natapos ni Geoffrey Chaucer. So, yun lang po, and ingat po palagi
sabi ko nga kanina, magtipid po tayo, tipid, at bilhin lang po natin yung mga importante na mga essential na dapat nating, ano ba, mga pagkain. Okay, so yung mga hindi naman importante, huwag na po muna nating bilhin para po meron po tayong panggastos sa mga susunod na araw. So, yun lamang po, and ingat po. God bless. Thank you.